Bilang tugon sa panawagan para sa transparency sa gobyerno, obligado ang mga nominado sa pagka-Chief Justice na ilabas ang kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero hanggang ngayon, pahirapan pa rin daw ang pagkuha ng kopya ng SALN, hindi lang sa korte, kundi pati sa Kongreso. May report si Sandra Aguinaldo. Isa sa mga requirements sa mga nominado sa pagka-Chief Justice ang pagsusumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito raw ang tugon ng Judicial and Bar Council sa panawagan para sa transparency o pagiging bukas ng mga miyembro ng hudikatura tungkol sa kanilang mga ari-arian. Pero puna ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mismong ang Korte Suprema ay kulang pa sa transparency sa guidelines nito patungkol sa paglalabas ng SALN. Wala raw nakalagay sa guidelines kung gaano katagal dapat aksyonan ng Supreme Court kung may request para sa kopya ng SALN ng mga maestrado. Wala rin daw nakalagay sa guidelines na pwedeng umapela kung ma-reject man ang request para sa kopya ng SALN. Wala siyang presumption na ang pagbibigay ng SALN ay karapatan ng mga taong bayan. Ang ginawa niya, obligasyon dapat nung nagre-request ng SALN na ipagpatibay. Bakit mo kailangan? Ang Supreme Court dapat ang pinakamataas ang pamantayan ng transparency at pagsunod sa batas sa SALN kasi baka pamarisan. Tumangging magbigay ng pahayag ang Supreme Court Public Information Office tungkol dito. Sumulat din ang PCIJ sa JBC para hilingin na tanungin ng gusto ang mga kandidato tungkol sa kanilang posisyon sa pagdedeklara ng kanilang mga asset sakaling maging Chief Justice sila. We will help to the extent that we can. Pero sabi ni mga Has, hindi lang naman Supreme Court ang mahirap kunan ng SALN. Karanasan ito ng GMA News Research, karanasan ng ibang media, karanasan ng PCIJ, ang House of Representatives. Hanggang ngayon, madamot sa SALN. Lumikha ang liderato ng Kamara ng Komite na gagawa ng guidelines sa pagre-release ng SALN ng mga kongresista. I haven't managed to catch the chairman yet, Congressman Eric Aumentado, who is the chairman of the Committee on Ethics, whom I designated as the chairman. But I will get around to, or we'll have a chance to talk to each other. Si Iloilo Representative Neil Tupas Jr., miyembro ng JBC, nagbigay na sa GMA News ng kopya ng kanyang SALN. Sa kanyang latest SALN, idineklara ni Tupas na 4 ang sasakyan niya na may halagang 7.6 million pesos. Meron din siyang 2 bahay sa Quezon City na may kabuang halaga na 19.5 million pesos. Time deposit at money market na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Bank account at cash on hand na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Firearms and books na nasa 1.5 million pesos. Meron naman siyang personal loan at accounts payable na 10 million pesos kaya ang net worth niya 47.6 million pesos. Sinabi ko naman sa inyo na basta after impeachment, ilalabas natin lahat yon kasi ayoko lang dati malihis yung usapan. Ayon naman sa PCIJ, malaking tulong kung makakapasa sa Kongreso ang Freedom of Information Bill para mas magkaroon ng transparency sa gobyerno. Ayon kay Speaker Belmonte, hindi pa naman huli ang lahat para sa FOI bill. Sandra Aguinaldo, GMA News.